Nangunguna ang Pilipinas sa pagbebenta ng ginto sa unang kalahati ng taong 2024. Nagtataka ka rin ba ka-flyers? Ginto ng Central Bank of the Philippines ang ibinenta at hindi ginto mula sa Taliano Golds. Naniniwala ka pa rin ba na totoo ang Taliano Golds? Alamat lang yung mga ka-flyers at hindi talaga totoo ayon na mismo kay President Bongbong Marcos. Wala pa daw siyang nakikita ni isang gold bar sa buong buhay niya, lalo na yung tinatawag na Taliano Gold. Balik tayo sa ating topic. Pakinggan natin ang isang bahagi ng balita tungkol sa pagbebenta ng ginto ng Pilipinas. Siguruhing nakasubscribe ka na sa ating channel bago magpatuloy. Mahigit 24 na tonelada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. Sa datos mula sa Best Brokers, isang online brokerage aggregator, nadiskubre na ang Pilipinas ang may pinakamalaking gold activity sa buong mundo sa nakalipas na 6 na buwan. Sinabi sa report na nagbenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 24 na tonelada ng ginto. Ito raw ang pinakamalaking bulto na nabenta sa mga bansang kasapi ng World Gold Council mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Paliwanag na ekonomisang si Dr. Michael Batu, mahalaga ang ginto sa isang bansa. Halimbawa, kung gaano karami yung silver at gold na meron ng isang bansa, ganon ang measure kung gaano ka-valuable yung kanilang ekonomiya. Buwan ng Agosto ngayong taon, pumalo sa $2,500 per ounce o katumbas ng 140,000 pesos ang bentahan ng ginto. Pumatak naman sa $2,636 per ounce ang presyo ng ginto ngayong buwan o mahigit 140,000 pesos. Pero questionable at Batu kung bakit ganoon kalaki ang binentang ginto ng Pilipinas. Salamat ka-flyers. Ayon sa datos, malaking halaga ng reserbang ginto ng bansa ang naibenta na umabot sa halos 25 tonelada. Dahil dito, ang Pilipinas ang nangungunang nagbenta ng ginto sa buong mundo sa panahong ito. Ang desisyon nagbenta ng ganito karaming ginto ay pumukaw ng kuryosidad at debat sa loob at labas ng bansa. Ang pagbebenta ng ginto ay bahagi ng isang estratehiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Nilinaw ng BSP na ang mga bentahan na ito ay hindi dahil sa problema sa pananalapi. Sa halip, layunin nilang samantalahin ang mataas na presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado. Ang pamamaraang ito ay naayon sa kanilang aktibong estratehiya sa pangangasiwa upang mapakinabangan ang mga reserba ng bansa. Hindi lang Pilipinas ang nagbenta ng bahagi ng kanilang reserbang ginto. Gumawa rin ng katulad na hakbang ang ibang mga bansa. Sumunod ang Thailand bilang pangalawang pinakamalaking nagbenta sa buong mundo na halos 10 tonelada ng ginto ang naibenta. Sumunod ang Uzbekistan na mahigit 6 na tonelada, habang ang Mongolia at Singapore ay parehong nagbenta ng mahigit 1 tonelada. Ipinapakita ng mga datos na ito ang isang malawak na kalakaran ng mga bansa na nag-aayos ng kanilang mga reserbang ginto bilang tugon sa mga pagbabago sa pandaigdigang merkado. Mukhang matalino ang desisyon na magbenta ng ginto habang mataas ang presyo nito. Nakatulong ito sa Pilipinas na palakasin ang posisyon nito sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-convert ng isang limitadong asset sa mas madaling magamit na uri ng reserba. May tuturing itong isang maingat na hakbang upang pag-iba-ibahin at palakasin ang katayuan ng ekonomiya ng bansa. Namukod tangi ang Masbate Mine na pinapatakbo ng B2 Gold dahil sa kahanga-hangang performance nito noong 2024. Lumagpas sa inaasahan ang produksyon ng minahan na nakapag-produce ng mahigit 174,000 onsa ng ginto sa buong taon. Pinagtibay nito ang kahalagahan ng minahan sa sektor ng pagmimina sa Pilipinas at ang kontribusyon nito sa pambansang ekonomiya. Sa kabuuang produksyon ng ginto, mahigit 173,000 onsa ang naibenta na nagdulot ng malaking kita para sa kumpanya. Sa average na presyo ng pagbebenta na 2,400 at $2 bawat onsa, ang Masbate Mine ay kumita ng kabuuang $464 na milyong. Ang mga positibong resulta sa pananalapi ay nagpapakita ng kakayahang kumita at kahusayan ng minahan, na lalong nagpapatibay sa katayuan nito bilang isang mahalagang manlalaro sa industriya ng ginto sa Pilipinas. Hindi lamang sa kahanga-hangang produksyon limitado ang mahusay na pagganap ng minahan. Nagpakita rin ito ng mahusay na pamamahala sa gastos. Ang gastos sa operasyon ay $838 bawat onsa
na mas mababa kaysa sa mga unang pagtatansya. Gayun din, ang all-in sustaining costs ay umabot sa $1,155 bawat onsa na muling lumampas sa mga naunang pagtatansya. Ang malaking pagbebenta ng ginto ng Pilipinas ay naging paksa ng maling impormasyon, lalo na sa social media. Pinalaganap ng mga kakampi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kuwento na nagsasabing ang mga bentahan na ito ay palatandaan ng paparating na krisis sa pananalapi. Gayunpaman, ang mga pahayag na ito ay walang batayan at pinabulaanan ng mga eksperto sa pananalapi at ng BSP mismo. Aktibong nilabanan ng BSP ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa pagbebenta ng ginto. Binigyang diin nila na ang mga transaksyong ito ay mga regular na pamamaraan sa kanilang estratehiya sa pangangasiwa ng reserba. Sinang-ayunan ito ng mga ekonomista na nagpapatunay na ang pagbebenta ng ginto sa panahon na mataas na presyo ay isang makatwiran at maayos na desisyon sa pananalapi. Sa kabila ng mga paglilinaw mula sa BSP at mga independenteng eksperto, ang issue ay nasangkot sa masalimuot na politika sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilyang politikal ay nagbigay daan sa pagiging pampolitika ng pagbebenta ng ginto. Ginamit ng mga kakampi ni Duterte ang pagkakataon na punahin ang administrasyong Marcos at sinubukang palabasin na ang mga bentahan ay tanda ng maling pamamahala sa ekonomiya. Anuman ang dahilan ng pagbebenta ng ating reserbang ginto, siguradong may negatibo itong magiging epekto sa hinaharap. Ikaw ka-flyers, ano ang masasabi mo dito? Comment down below. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe. Salamat at kita-kits sa next video.